Tama ba ang pagkakaintindi mo sa verse sa Bible na to? Know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Dito sa 1 Corinthians 6 verse 9 and 10. Tara, pag-aralan natin. Sa 1 Corinthians 6 verse 9 and 10, sabi dito, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Now, kung makikita nyo rito sa isang basa at ito lang binasa nyo, ang maiintindihan nyo is, wow, lahat ng ito, somehow, pasok ako dito sa isa sa mga ito. So makasalanan ako, hindi ko ba mai-inherit yung kingdom of God? Like ito na lang, adulterer. 'Di ba sabi ni Lord Jesus, kung ako nag-isip ng malaswa sa aking kapwa, para na ring naging adulterer ako. 'Di ba? Sabi rin sa James chapter 2 verse 10, na kung naging matuwid ka sa buong buhay mo at nagkamali ka or nagkasala ka sa isang beses lang, parang nagkasala ka sa lahat ng 10 Commandments. Wow! So, ibig ba sabihin, I will not inherit the kingdom of God? So, tignan muna natin kung ano yung dapat mong kailangan. Yung sarili mo bang kabanalan, own righteousness, or yung kabanalan ni Lord Jesus Christ para masave? Sabi dito sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. So sabi dito, hindi sa magaganda mong gawa, hindi sa good works mo na ikaw ay magiging banal. Sabi dito, according to the mercy of God, na tayo'y nasalban, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin nito? Washing of regeneration. Regeneration means you are made new. You are a new creation. You are created in Christ Jesus. Yun yung mga makikita yung mga words dito sa Bible. And renewing of the Holy Spirit. Ibig sabihin na born again ka ng Holy Spirit. Yun yung ibig sabihin niya. True faith kay Lord Jesus Christ yan. Note lang, at the moment of salvation, the righteousness of God, perfect itong righteousness ni God na to, at absolute, is imputed upon the believer. Imputed meaning na deposito sa'yo, na transfer sa'yo yung righteousness ni God. Upon the believer. Believer, ano ibig sabihin ng believer? Ibig sabihin, nanampalataya ka, nag-trust ka, nagkaroon ka ng faith, nag-believe ka, dun sa good news ni Lord Jesus Christ na pumunta siya dito sa lupa, namatay siya para sa lahat ng kasalanan mo at nabuhay siya muli after 3 days. Yun yung good news. Now, kung nanampalataya ka, ibig sabihin na transfer sa'yo yung righteousness ni God. This is received only by grace through faith in Jesus Christ alone. Grace, gracia, ibig sabihin, isang divine gift na natanggap mo pero hindi mo karapat dapat na matanggap kasi hindi mo pinaghirapan. Na-receive mo to through faith in Christ Jesus alone. Yan. Thus, the moment man believes, the unrighteous man is made or declared a righteous son of God. Saint ang tawag sa kanya. So, ibig sabihin, nung linagay mo or pinut mo yung trust mo kay Jesus Christ alone para sa salvation mo, ikaw na unrighteous, kumbaga sinner ka, nagkasala ka dami mong kasalanan, is made and declared ka na, ginawa ka niya a new creation. Ibig sabihin, dineclare ka na as a righteous son of God. Kasi nga, na-transfer sa'yo or na-impute sa'yo yung righteousness ni God. Yun yung nakikita niya. Hindi na yung righteousness mo or yung kabanalan mo yung nakikita niya kasi imperfect yun Pero nakikita niya yung righteousness ni Lord Jesus Christ, ni righteousness ni God sa'yo. Kaya naging santo ka na. Ibig sabihin, holy ka na, separated ka na. Sabi dito sa Romans 3:21-22, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets,
even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. So, di ba? Yung righteousness ni God apart from the law or yung good works mo or yung pag-follow mo sa mga commandments is revealed. True faith lang kay Lord Jesus Christ yun. Sa lahat ng naniwala, yun, makukuha nila yung righteousness ni God na yun. Clear? So, may magtatanong, how about my future sins as a believer? Magkakasala pa rin naman ako kasi nga, 60,000 thoughts daw in average ang iisipin natin araw-araw. Di ba sa 60,000 na thoughts na yon, hindi ka ba magkakasala? So sabi dito sa Romans 4 verse 8, Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Sa verses na nauna, sabi dito, na forgive ka pag nag-trust ka kay Lord Jesus Christ and na-impute din sa'yo yung righteousness ni God. Tapos, hindi pa i-impute, kumbaga, yung next na mga sins mo as a believer, hindi na mapuput sa account mo. Hindi na matatransfer sa'yo. Kasi ang makikita na sa'yo is yung righteousness ni God. Sabi rin dito sa 2 Corinthians 5:19, that is, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Ibig sabihin, hindi na mapupunta nga sa'yo yung mga lahat ng kasalanan mo, trespasses mo. Kasi nga, na kay Kristo ka na, in Christ ka na, na-reconcile ka na sa Kanya. Sarap, di ba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil sa righteousness mo na meron sa amin at wala na yung mga kasalanan namin, past, present, and future. So yan, balik tayo sa passage natin. Unang-una, dapat maintindihan natin kung kanino addressed yung letter. Sabi dito sa 1 Corinthians 1 verse 2, to the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. So, ibig sabihin, yung letter na yon ay ang nagbabasa yung mga saints na, yung mga believers na sa church ni Lord Jesus Christ. Yan, sanctified, di ba? Holy ka na, separated ka na for Him. Saints, di ba? Holy ka na. So, ayan. Kasi dapat makita natin yung buong context, di ba? So, ang kausap niya is mga saints. Punta tayo sa 1 Corinthians 6:1 para makita natin yung buong context. Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unrighteous and not before the saints? Sabi dito sa 1 Corinthians 6:6, but brother goes to law against brother, and that before unbelievers. So nakita nyo dito, si Paul kinakausap niya yung mga saints. Kaso nga lang meron silang hidwaan. At gusto nilang ibigay yung matters nila sa mga unrighteous, ibig sabihin sa mga unbelievers. So, ang context nito is si Paul, may contention siya na is that unbelievers or unrighteous are unfit to judge between matters of believers or saints because the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Tama nga naman, di ba? Kasi nga, ikaw nasa kingdom ka na ni God. Tapos, kung meron kayong mga away, alitan, bibigay nyo sa mga unbelievers yung mga matters na yon, yung mga unrighteous which are not inheritors of the kingdom of God. Ayan yung context nun. So, punta tayo dun sa 1 Corinthians 6:11. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. Sabi niya nga, di ba, after sinabi lahat ng mga kasalanan na meron yung mga unbelievers, pero kayo, washed kayo. Kumbaga, nahugasan kayo, malinis na kayo, sanctified, holy na kayo. But you were justified, just as you did not sin na. In the name of the Lord Jesus, sabi, in the name, hindi dahil sa good works niyo, dahil kay Lord Jesus Christ, di ba? Dahil nagnampalataya kay Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Kasi nga, na-born again kayo through the Spirit. So note lang, our position in Christ should influence the way we live practically. Kasi nga, saved na tayo, yun yung position natin, anak na tayo ng Diyos, saint tayo, dapat ma-impluwensyahan yun kasi nga, holy ka na, di ba? Meron ka na ng righteousness ni God. Ma-impluwensyahan ka na sa the way you live every day. So 1 Corinthians 6:2-3, sabi dito, do you not know that the saints shall judge the world?
And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Do you not know that we shall judge angels? How much more the things that pertain to this life? So sabi niya, kausap niya nga, di ba, yung mga saints, yung mga believers, yung mga saved na. Sabi niya, bakit nyo binibigay yung mga matters nyo na i-judge ng mga unbelievers, yung mga unrighteous? Eh di ba yung mga saints magja-judge in the future, kasi sabi will judge in the future yung world. Ngayon, bakit hindi nyo kayang i-judge yung mga malilit na bagay? So sabi rin dito that we shall judge angels. Yung mga believers, yung mga saints, shall. Ibig sabihin future. So we shall judge angels in the future. Yun ang meron ka as a believer, as a son of God. Inheritor ka kasi ng kingdom ni God. At may judge mo din yung mga angels in the future. So, paano ikaw ay part naging unrighteous? Eh, ikaw yung saint. So, tignan natin yung difference dito, di ba? Sa mga verses na binasa natin. So, yung mga believers, sabi dito, do you not know that the saints shall judge the world? And know you not that we shall judge angels? Kasi yun yung mga believers, yan yung magiging estado mo in the future. Magja-judge ka ng world and angels. Pero yung unbelievers, di ba sabi, know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Yung mga unrighteous is yung mga unbelievers. Kasi nga yung righteousness ni God is hindi pa na-impute sa kanila. So ang righteousness nila, yung own righteousness lang nila. Tignan din natin dito sa 1 Corinthians 6:4. If then you have judgments concerning things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the church to judge? Sabi dito, ay nako, bakit nyo hindi na-judge yung mga matters nyo sa isa't isa? Ibigay nyo na lang yung least esteemed, yung mga pinakamababa yung reputasyon sa church to judge. So conclusion. So the contrast drawn by Paul between the believers or the saints and unbelievers, which is unrighteous, is meant to encourage the Corinthian saints to conduct themselves in the way that is consistent with their position in Christ. Pino-contrast niya, kumbaga sineseparate niya between yung believers sa saints sa unbelievers, yung unrighteous. Kasi nga, kayong mga believers, meron na kayong position na hindi nyo deserving. Diba? Saint na kayo, anak na kayo ng Diyos. Inheritor na kayo ng kingdom, kaya dapat mamuhay kayo ng tuwid na in-expect tayo ni Lord kasi anak nga tayo, di ba? Dapat consistent sa ating position in Christ. In other words, the believers who are righteous and saints and will inherit the kingdom of God should not live like the unrighteous who have no inheritance. Kagaya nga ng sabi ko, di ba? So dapat, ina-catch up natin kung ano yung position natin. Anak tayo ng Diyos inheritor tayo ng kingdom. So ang tanong, are you trusting in yourself or in the Lord Jesus Christ to save you? Kasi nga, if you're trusting in yourself, a sinner, tinatrust mo yung sinner to save yourself to go to heaven, nako, you're gonna fail. But if you're trusting in the Lord Jesus Christ to save you, i-impute niya sa iyo yung righteousness niya, ide-deposito niya sa iyo. Kasi siya lang ang Savior. Hindi yung sarili mo yung Savior. Kasi sinner ka lang. Ngayon, ang tanong din is, if you are a saint, a believer in Christ, kina-catch up mo ba yung position na meron ka na, inheritor ka na, saint ka na, anak ka na ng Diyos? Dapat mag-live holy ka everyday. Because yun yung reasonable service mo kay Lord as a saint. Ayan mga kapatid. I hope naintindihan niyo yung small Bible study natin. Sa muli, God bless us all!